Sinisipo ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos Jr. saan niya'y kabiguan ito. Kaugnay po ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, Leyte. Ang giit niya, nabigo ang pamahalaan sa intelligence gathering at pagsisiyasat sa mga banta. Kaya may mga buhay na nawala. Naging wake-up call din daw sana ito para umaksyon ng pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante. Buwelta naman ang palasyo, hindi terorista kundi mga estudyante ang namaril para sabihing nagkulang ang pamahalaan sa intelligence gathering. Nangyari din naman daw ito o ang kaparehong trahedya sa termino ng ama ni VP Sara Duterte na si Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas naman daw po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babaan ang age of criminal liability o edad ng mga kabataang pupwedeng mapanagot sa batas kapag may nagawang krimen. Isinusulong po ngayon sa Kongreso ang pag-amyenda sa batas para po ibaba sa 12 anyos ang mga batang pupwedeng makulong imbes na 15 anyos. Ayon sa palasyo, wala pang diskusyon tungkol dito pero bukas daw ang Pangulong Marcos Jr. na mapag-aralan ng mga isusumiting panukala ng mga mambabatas. Sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, nakasaad na walang criminal liability ang mga batang 15 anyos pababa. Pero nilinaw mismo ng may akda nito na si Senator Kiko Pangilinan na may mga batang nakukulong pa rin kung mapapatunayan naman na alam nila ang mga nagawang krimen. Ipinaliwanag naman po ng isang eksperto kung ano mangyayari sa mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Ayon kay Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, base po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 naman hanggang 17 years old ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayan mayroon na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan ang kanyang nagawa. Sa kaso po ng mga namaril sa Tacloban, isa sa ilalim sa kustudiya ng DSWD ang 15 anyos na suspect habang ilalagay naman sa Child Protection Facility ang 14 anyos na gunman. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi mo na siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Yan nga po ang tinig ni Attorney Tricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Samantala sa ibang balita, naniniwala po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat maresolba na ang issue sa threshold bago mag-umpisa ang impeachment trial sa paparating po na July 6. Malaking usapin pa rin kasi kung ilan ang pinal na boto na kakailanganin para po sa conviction sa paglilitis dahil kulang ng 2 senador ang impeachment court. Sa ilalim ng ating konstitusyon, 16 dapat ang threshold dahil 24 lamang ang bilang ng mga senador. Pero may mga agam-agam kung dapat itong sundin dahil posibleng hindi makadalo bilang senator judges ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Siguro naman, hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung posisyon namin. The Constitution is clear. Sa ngayon, meron tayong posisyon but it's premature. Hintayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Yan nga po ang tinig ng isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.